Magandang araw mga kababayan. Narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, December 15, 2025, Monday. Update tayo sa binabantayan nating weather disturbance na posibleng mabuo sa may timog silangan ng bansa. Alamin natin ang pinakabagong datos na inilabas para dito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, dalawang pangunahing sistema ang umiiral ngayon. Una ang northeast monsoon o amihan na umaabot sa malaking bahagi ng Luzon. Pangalawa ang easterlies na nagdadala ng dagdag na ulap at thunderstorm sa Visayas at Mindanao. Sa kabuuan, asahan ng malamig na simoy sa hilaga at gitnang Luzon habang sa silangan at timog ng bansa ay may mga panakanakang pag-ulan at thunderstorm lalo na tuwing hapon hanggang gabi. Sa Bicol Region, Caraga, Davao Region, Northern Samar, Eastern Samar at Southern Leyte, maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm dahil sa easterlies. Pwedeng biglang bumuhos, may kasamang malalakas na patak at thunderstorm at pagkatapos ay aaliwalas ulit. Ganito ang pihit ng easterlies. Umiinit sa tanghali, nabubuo ang mga kaulapan at sa hapon o gabi ay may mabilis pero mabibigat na buhos. Bantayan ang mga sandaling bugso lalo na sa mga dalisdis at pangpang ng ilog kung saan mabilis tumaas ang tubig kapag sabay-sabay ang ulap-ulan mula dagat. Sa Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora at Quezon maulap na may tuloy-tuloy na pag-ulan ang tema ng araw dahil sa northeast monsoon. Hindi ito tipikal na thunderstorm na mabilis mawala, kundi mga ulap na makakapal na nagdadala ng sunod-sunod na mahina hanggang katamtamang pag-ulan. May mga oras na lalakas ang buhos lalo na kapag naipon ang mga ulap sa kabundukan ng Sierra Madre. Sa gayong setup, umaabot ang ambon hanggang gabi at madaling araw. Kaya mas malamig ang sirkulasyon ng hangin at bahagyang nababawasan ang init sa tanghali. Sa Batanes at sa nalalabing bahagi ng Cordillera Administrative Region, maulap na may bahagyang pag-ulan ng inaasahan, dulot pa rin ang amihan, magaan ang mga patak at mas ramdam ang hangin kesa sa mismong ulan. Ito ang uri ng panahon na magdadala ng mababang ulap, makapal na hamog sa umaga at mga pahapyaw na ambon na kadalasang hindi tumatagal. Sa Mimaropa, sa natitirang bahagi ng Visayas at natitirang bahagi ng Mindanao, bahagyang maulap hanggang maulap na may mga kalat-kalat na pag-ulan o thunderstorm ang setup, dala pa rin ng easterlies. Sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng Luzon, partikular sa mga kapatagan ng Central Luzon at mga bayang hindi direktang tinatamaan ng shear line, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may maiikling ambon o magagaan na pag-ulan, dulot pa rin ng northeast monsoon. Hindi ito inaasahang magdudulot ng malalakas na thunderstorm pero sapat para magparamdam ng basa sa kalsada at malamig na hangin na nanggagaling sa hilagang silangan mula gabi hanggang madaling araw. Sa lagay naman ng hangin at karagatan, sa Northern Luzon malakas hanggang gale ang ihip mula sa hilagang silangan. Ang taas ng alon ay rough to very rough mula 3.1 hanggang 4.5 meters. Sa natitirang bahagi ng Luzon, katamtaman hanggang malakas ang amihan, hilagang silangan ng direksyon at ang karagatan ay moderate to rough mula 1.5 hanggang 4 meters. Sa natitirang bahagi ng bansa, banayad hanggang katamtaman ang hangin mula hilagang silangan at slight to moderate ang alon na nasa pagitan ng 0.6 hanggang 2.5 meters. Kung ikukumpara, mas malakas ang silangan at hilagang baybayin kaysa sa timog at kanlurang pinto ng Kapuluan. Ngayon, update tayo sa posibleng sama ng panahon para sa susunod na linggo. Malinaw na ito ay long range outlook, ibig sabihin hindi pa final at pwedeng magbago habang may mga papasok na bagong datos. Pero mahalaga ring makita ang posibleng daloy para maunawaan ang direksyon ng panahon sa mga darating na araw. Sa kasalukuyang senaryo, nakikita sa mga guidance na maaaring lumitaw ang isang low pressure system sa timog silangan ng Pilipinas sa loob mismo ng Philippine Area of Responsibility. Ang inaasahang kilos nito ay dahan-dahang pahilagang kanluran sa hilera ng Eastern Mindanao at Eastern Visayas. Habang gumagalaw, posibleng mag-organisa ang sirkulasyon nito at pumasok sa antas ng tropical depression. Dito, critical ang interplay ng dalawang umiiral na salik, ang shear line sa sentro at timog ng Luzon at ang northeast monsoon na lumalakas habang papalapit ang Kapaskuhan. Kapag nagsanib ang malamig na bugso ng amihan mula hilaga at ang mahalumigmig na hangin mula silangan, lumalakas ang pagbuo ng ulap sa silangang baybayin. Ngunit sa parehong panahon ay may tinatawag na vertical wind shear na maaaring pumigil sa mabilis na pag-intensify ng sirkulasyon. Sa madaling paliwanag, may sapat na halumigmig para umulan pero may hangin sa itaas na maaaring bumiyak sa gitna ng baguhang sistema at hadlangan ng paglalim nito. Sa kasalukuyang reading, hindi nakikitang diretso nitong tatawirin ng malawak na kalupaan ng bansa. Sa halip, inaasahang dadaan ito sa gilid ng silangang Pangpang,
maaaring daplisan ang bahagi ng Eastern Mindanao, Eastern Visayas at silangang gilid ng Bicol Region habang umiikot sa baybayin. Pagkatapos, malaki ang tsansang pipihit ito pahilagang silangan, ang tinatawag na recurvature, na karaniwang nangyayari kapag lumalakas ang tagahila mula sa mataas na pressure sa hilaga at sa itaas ng Pacific. Sa ganitong track, mananatili ang core sa dagat kaya mananatiling malakas ang ulan at alon sa silangan ng mararamdaman kesa sa malawakang hanging pinsala sa lupa. Mahalaga rin ang timing. Sa paligid ng December 18, nakikitang mas malinaw ang hugis ng low pressure at kung sakaling madeklara bilang tropical depression, ito ang panahong mas makikita ang ayos ng mga rain band at kung gaano kalawak ang saklaw ng pag-ulan sa silangang baybayin. Habang lumalapit ang araw, pwedeng bahagyang umakyat ang lakas tungo sa antas ng tropical storm kung mananatili ito sa ibabaw ng mainit na dagat at kung hihina ang vertical shear. Subalit sa marka ng mga darating na araw, inaasahang mas titindi ang northeast wind. Kapag ganyan, mas tumataas ang chance na mapuputol o mahahati ang convection sa gitna ng sistema dahilan para hindi ito humataw tungo sa mas mataas na category level. Ano ang ibig sabihin nito sa lupa? Una, sa Eastern Samar, Northern Samar, Samar, Mainland, Biliran, Leyte at Southern Leyte, plus sa mga baybaying nakaharap sa Philippine Sea sa Bicol side, may posibilidad na magkaroon ng sunod-sunod na bugso ng ulan habang dumaraan ang mga kumpul ng ulap. Hindi tuloy-tuloy na parang monsoon deluge, kundi mga pulso na may pagitan. Ikalawa, sa Eastern Mindanao, partikular sa Surigao del Norte, Dinagat Island at sa mga bayang nakaharap sa dagat, madaling susulpot ang malalakas na balangkas ng kaulapan tuwing hapon at gabi. Ikatlo, habang nagpapalit ang hangin at umiigting ang amihan, inaasahang mas magaspang ang dagat sa silangang Pinto, kaya ang alon ay mas kapansin-pansin kesa sa downtown downpour sa mga sentrong lungsod. I-recap natin ang kabuuan. Easterlies ang magpapaulan sa Bicol Region, Caraga, Davao Region, Northern Samar, Eastern Samar at Southern Leyte sa anyong scattered rains at thunderstorm. Amihan naman na magdadala ng tuloy-tuloy na pag-ulan sa Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora at Quezon habang magaan na ambon sa Batanes at nalalabing bahagi ng Cordillera. Sa Mimaropa, natitirang Visayas at natitirang Mindanao, aasahan ng partly cloudy to cloudy skies na may kalat-kalat na buhos tuwing hapon at gabi. Sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon, mahinang ambon at malamig na ihip dahil sa amihan. At sa lagay ng dagat, very rough ang hilaga na may alon mula 3.1 hanggang 4.5 meters, moderate to rough sa mas maraming baybayin ng Luzon. Para sa long range outlook, may posibleng low pressure sa timog silangan sa loob ng PAR bandang December 18, nakikilos pahilagang kanluran, dudungaw sa silangang Pampang ng Mindanao, Visayas, Bicol at posibleng mag-recurve pahilagang silangan. Kaya ulan at alon ang pangunahing epekto kesa sa direktang pagtama ng sentro. Mga kababayan, manatili tayong nakatutok sa mga susunod na updates para sa pinakabagong impormasyon at patuloy po tayong mag-ingat.